Ang atin pong guide verses sa gabing ito ay nagmula sa aklat ni Isaiah na akin pong babasahin mula sa Pinoy Version Bible. Sa chapter 40 verse 3, ganito po ang sinasabi, "May sumisigaw, ihanda ang dadaanan ni Lord sa desert. Para sa Diyos natin, gumawa ng tuwid na daan sa desert." At mula naman po sa chapter 7 verse 14, "Pues si Lord mismo ang magbibigay ng sign sa inyo. Makikita ninyo, buntis ang isang dalaga at manganganak ng lalaking baby, at Emmanuel ang ipapangalan sa kanya." Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ang simula ng simbang gabi, isa sa mga magagandang tradisyon na nakaugalian na nating ipagdiwang tuwing sasapit ang Pasko dito sa ating bansa. Ika nga sa awiting simbang gabi na kinompose ng ating national artist na si Lucio San Pedro, ito ang simula ng Pasko. Ito ay siyam na araw na pagdiriwang o paghahanda sa paggunita ng kapanganakan o ang unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay sinisimulan tuwing ika-16 ng Disyembre at nagtatapos sa ika-24 o ang Bispiras ng Pasko. Marahil, gaya ng inyong lingkod, kinasasabikan natin ang simula ng Pasko. Dahil ito yung sign na malapit na ang Pasko,
na itinuturing natin bilang Kristiyano na pinakamasayang kapistahan sa ating liturhiya. At isang karangalan po sa akin ang maatasang magbigay ng mensahe sa gabing ito, ang unang gabi ng simbang gabi. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito ng aming pagsasama-sama upang muling gunitain at ipagdiwang ang kapanganakan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang naging daan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at ng aming kaligtasan. Kayo po ang pumatnubay sa inyong lingkod upang ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus na unang inihayag ng mga propeta noong unang panahon ay muling maipahayag at higit na maunawaan ng inyong mga anak sa kasalukuyang panahon. Amen. Ang atin pong teksto ay nagmula sa Isaiah chapter 40 verse 3. Sinasabi po sa Tagalog, ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Ang binasa po nating talata ay isang mensahe mula sa Diyos na kanyang ipinaabot sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Noong kanyang kapanahunan na ayon sa aking research ay around 740 to 686 BC. So ito po ay daan-daang taon bago ipinanganak si Jesus Christ, which is around 4 BC. Muli naman itong ipinangaral ni Juan Bautista o John the Baptist bago lumitaw at nagsimulang mangaral si Jesus, so that would be around 30 AD. Kaya sinasabi na ang propesiyang ito ni Isaiah ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni John the Baptist dahil sa kanyang pagbibinyag at pangangaral ng pagsisisi o repentance. Siya ang naghanda sa puso ng mga Hudyo na tanggapin si Jesus bilang Mesaya at tagapagligtas. Sa madalit salita, dalawang propeta ang nagpahayag ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At kung kikwentahin po natin, mahigit 7 siglo or 7 centuries ang pagitan nito. So ayan po yung historical background ng ating talata o teksto ngayong gabi. Ngunit dalawang bagay ang nais kong bigyang diin sa gabing ito. Sinasabi po na ang isang balita ay inihahatid ng isang tagapagbalita. If there is a message, there is a messenger. And Isaiah chapter 40 verse 3 is one big message. It is one big news. Isa po itong malaking balita o ika nga sa lingwahe natin ngayon, isa itong malaking pasabog. So una, sino ang ginamit ng Diyos upang ipaalam sa atin ang mabuting balitang ito? At pangalawa, paano ito tinanggap ng mga tao noong unang panahon? At paano natin ito tatanggapin sa kasalukuyan? Noong panahon ng Lumang Tipan or Old Testament, ang Diyos ay direktang nangungusap sa mga tao. Direkta siyang nakikipag-usap sa kanyang mga nilikhang tao o mga mamayan noong panahon iyon. Pamilyar tayong lahat sa istorya ni Eva at Adan. At nakita natin dito kung papaano ang Diyos mismo ang nangungusap sa kanila. At mismong tinig ng Diyos ang kanilang naririnig. Ano ba yung dapat nilang gawin? Ano ba yung hindi nila dapat gawin? Ano yung pwede nilang kainin at ano yung hindi nila pwedeng kainin? So practically, God lived with them in the Garden of Eden. Kaya ito tinawag na paraiso. It is almost like heaven dahil kasama nila doon ang Diyos hanggang sa sila nga ay nagkasala at mapalayas doon. At sa kabuuan ng Old Testament, maraming kapamaraan ang ginamit ang Diyos para magbigay ng mensahe at makipagtipan sa tao. Gaya nila Eva at Adan, narinig mismo ni Abraham ang tinig ng Diyos na nangako sa kanya ng lahing kasing dami ng bituin. Gayon din si Moises na inutusan ng Diyos
na palayain ang mga Israelita mula sa bansang Egypt sa pamamagitan ng nagniningas na kahoy or burning bush. Nakita din natin ang karanasan ni Joseph na tumanggap ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na kanyang ininterpret o binigyang kahulugan upang maipahayag ito sa mga tao. Mayroon pang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang mga hayop upang iparating ang kanyang mensahe. Kay Jonah sa pamamagitan ng dambuhalang isda at kay Balaam sa pamamagitan ng isang donkey or asnong nagsasalita. Ngunit ang pinakamahalagang mensahe o balita ng Diyos, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ay kanyang inihatid sa pamamagitan ng mga propeta. Bakit po kaya? Pwede naman niya itong sabihin sa atin sa pamamagitan ng sarili niyang boses, gaya ng ginawa niya nung panahon nila Abraham. Pwede niya sabihin, o mga anak, darating na ang pinangako kong tagapagligtas, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at ihanda ang kanyang daraanan. Pwede namang ganon, di po ba? So bakit kailangan pang ipahayag ito sa pamamagitan ni Isaiah at ni John the Baptist? Just imagine kung mangyari po ito sa panahon ngayon. Kung kayo ay naglalakad dyan sa bandang Quiapo, nakakita kayo ng isang matandang mahaba ang buhok, mahaba ang balbas, nakabalabal at may tungkod, at sumisigaw na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ano po ang mararamdaman ninyo? Malamang pagtatawanan niyo po ito. Ito po yung mga tinatawag nating mga apo ni Moises. Subalit nung mga panahon ngayon, ang mga propeta ay hindi lamang tagapaghatid ng mga pahayag o mensahe mula sa Diyos. Sila rin ay tinalaga bilang tagapagturo o teachers of God's laws. They were also counselors or advisors. Dahil sa kanilang karunungan o wisdom, sila ay nilalapitan at sinasanggunin ng mga tao upang ipaliwanag sa kanila ang mga bagay na may kinalaman, hindi lamang sa kautusan ng Diyos, kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya. At hindi biro ang maging propeta, sapagkat nung mga panahong iyon, sila ay pinapapatay o ipinakukulong ng mga hari pag di nila nagugustuhan ang kanilang mga hula o mensahe. For instance, si Propeta Jeremias ay pinakulong ni Haring Zedekiah sapagkat sinabihan niya ito na sumuko na lang sa mga mananakop na Babylonians upang hindi mapahamak ang kanyang pamilya at mga nasasakupan. As it turned out, nagkatotoo ang sinabi ni Jeremias. Nahuli si Haring Zedekiah, pinatay ang kanyang mga anak at sinunog ang kanyang buong kaharian. Kaya ang mga propeta ay hindi basta lumitaw at bigla na lang nangaral sa mga tao doon, bagkus sila ay pinili at itinalaga ng Diyos para sa isang dakila ngunit napakahirap at mapanganib na gawain. Of course, one of the most, if not the most popular among the prophets was Isaiah. And he was given the task of announcing or foretelling the birth of the Messiah, our Lord Jesus Christ, 7 centuries before it actually happened. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ganito ang kanyang pinahayag sa Tagalog, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ito ay sinundan niya ng isang utos o command. At ito nga yung Isaiah chapter 40 verse 3 na magsisi at ating ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, ika nga sa Itbulaga, ang tanong, paano tinanggap ng mga Israelita nung mga panahong iyon ang mensahe ng pagdating at kapanganakan ng Mesiyas, ng kanilang tagapagligtas na tatawaging Emmanuel?
Of course, they received the message with hope and gladness. Tinanggap nila ito ng may pag-asa at kagalakan. Alam naman natin ang hirap na dinanas ng mga Israelita mula pa nung sila'y makalaya sa pang-aalipin ng mga Egyptians. Sa 40 taon nilang pamamalagi at pag-alagala sa disyerto, hanggang sa marating nila ang lupang pangako kung saan dumanas pa rin sila ng mga digmaan at pananakop. Kaya ganun na lang ang kanilang kagalakan sa pahayag na ito ni Yahweh na kahit daan-daan taon ang kanilang ipinaghintay sa kabila ng kahirapan na kanilang dinanas sa mga panahong iyon, hindi nawala ang kanilang pag-asa at pananabik sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. Ang kagalakang ito, ang pananabik na ito, ay muling ipinahayag about 700 years later, gaya ng sabi ko kanina, nang pumarito na nga si Jesus Christ at si John the Baptist bilang kanyang advance party, ay muling ipinahayag at sinigaw ang mga pananalita ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 3. Susunod na tanong, tinanggap ba nila na si Jesus Christ na nga ang ipinangakong Mesiyas o tagapagligtas? The answer is both yes and no. Marami ang tumanggap sa kanya at meron din namang hindi. At may mga kadahilanan ang pagtanggap o hindi pagtanggap ng mga tao noon kay Jesus Christ. Ang iba sa kanila marahil ay naniwala dahil sa mga nakita nilang himala na ginawa ng ating Panginoon. Ang iba naman ay namangha sa husay niya sa pangangaral at sa galing niyang ituwid ang mga baluktot na paniniwala ng mga Pariseo at mga religious leaders na naghahari noon. Meron din naman na may likas na kaalaman sa kasulatan sa Old Testament sa mga naging pahayag ng mga propeta, kung kaya't mas madali nilang naunawaan na si Jesus ang tinutukoy na Mesiyas. Ngunit marami rin ang nagduda kay Jesus. Sabi nilang ganoon, sino ba ang taong ito? Although galing siya sa angkan ng hari, si Haring David, anak lang siya na isang karpintero. So hindi siya mayaman, simple lang ang kanyang kasuotan. Pag naglalakbay siya, sa donkey lang siya sumasakay. Madalas pa nga naglalakad lang ng pagkalayo-layo. Ang concept ng mga Israelita ng isang Mesiyas o tagapagligtas ay isang malakas, matapang at matipunong tao, nakasakay sa isang kabayo at handang labanan ang Roman Empire na siyang nakasasakop at nagpapahirap sa bansang Israel. At eto pa, Jesus taught about love. He taught about forgiveness. Not once, not 7 times, but 77 times. So ang pakiramdam nila, mahina ang taong ito, masyadong mabait, hindi palaban. Kaya hindi siya naniwala sa kanya. At sila'y patuloy na nag-aabang at naghihintay kung kailan darating ang inaasahan nilang Mesiyas. So there is an issue of credibility o yung tinatawag na kredibilidad o reputasyon. Ugali na kasi natin ang maakit at agad na maniwala sa mga taong may pangalan, galing sa mayaman at sikat na angkan, disente, maginoo, magaling magsalita, na parang wala nang tatalino pa sa kanila. But brothers and sisters, that is not how we recognize the prophetic voice. Hindi po yan ang basihan kung ang isang propeta o mensahero ng Diyos ay dapat nating paniwalaan. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng tao. At ang ating puso din ang magsasabi sa atin kung dapat nating pakinggan at tanggapin ang mensaheng ating naririnig.
And you need not worry whether what we are hearing are also worth listening to. Sa John chapter 10 verses 4 to 5, sinasabi doon, the shepherd goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Nangunguna ang pastol sa kanyang mga tupa, ngunit siya ay sinusundan ng mga ito dahil nakikilala nila ang kanyang tinig. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Sa panahon ngayon na maraming lumilitaw ng mga huwad na pinuno, huwad na tagapagturo at mga bulaang propeta na pilit na nagkakalat ng huwad na mensahe, na kung tawagin natin ngayon ay fake news, na walang ibang layunin kundi lituhin ang mga mananampalataya at akitin sa kanilang panig. Ang boses ng ating Panginoon ay malinaw nating naririnig. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na discernment o tamang pangunawa ng kanyang mensahe. Sapagkat kung tayo ay para sa katotohanan, ang Diyos mismo ang magpapahayag sa atin ng katotohanan. At ito ang maaaninaw at maunawaan kung ating isusuko ang ating mga puso sa Diyos. At bilang panghuli, how do we as Christians, as believers in Christ, treat this message of Isaiah 40 verse 3? How do we give meaning to it? Ang sabi doon, ihanda ang kanyang daraanan, gawan siya ng tuwid na daan sa ilang o sa desert. Applicable pa po ba ito sa panahon natin ngayon? And ay panganak na si Jesus Christ sa Bethlehem 2,000 years ago. And after a very short lifespan of only 33 years, siya ay namatay, ngunit muling binuhay ng Diyos at iniakyat sa langit. So yung paghahanda ng kanyang daraanan ay literal na ginawa at nagawa na ni John the Baptist, na incidentally ay pinsan ni Jesus Christ. So ano ngayon ang ipinaghahanda natin ng tuwid na daan? Are we expecting another Messiah like other religious sects or non-believers? Of course not. Ito po ba ay paghahanda sa tinatawag nating second coming o ang muling pagbabalik ni Jesucristo? Maaari, but then, sabi nga sa Biblia, walang sino mang nakakaalam ng araw, ni ang oras kung kailan ito mangyayari. Napakaganda sana kung aabutin nating lahat ito. Biruin nyo, hindi na tayo mamamatay para tayong sumakay sa express or point-to-point bus, diretso sa langit. Ngunit paano nga kung hindi natin ito abutin o hindi ito mangyari sa ating lifetime? Well, in the meantime, Jesus Christ is waiting for us to let Him in our lives. Ang Panginoong Jesucristo na po ang nag-aabang sa atin para papasukin siya sa ating buhay. Revelations chapter 3 verse 20, sinasabi po sa Tagalog, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang ating ihahanda ay hindi literal na daan, kundi ang daan papasok sa ating mga puso. Bilang mananampalataya, madaling sabihin na nasa puso ko si Jesus. But do we follow His teachings? Do we put His words into action? Sinasabuhay ba natin ang kanyang mga salita at katuruan? 2 weeks ago, on the first Sunday of Advent, sinabi po ng ating pastor, si Pastor Noel, 2 bagay ang kinakailangan nating papasukin sa ating puso. Number 1 is the Word, and number 2, the Spirit. Kaya nga sa Paskong ito, as we again celebrate Christ's birthday, while we attend non-stop Christmas parties, habang tayo masayang nagsasalo-salo at kumakain ng masasarap na pagkain at tumatanggap ng magagandang regalo, ating alalahanin
na ito rin ang panahon ng paggunita, hindi lamang ng pisikal na pagdating ng ating Panginoon, ngunit lalo't higit ng kanyang pagpasok sa ating buhay, sa ating mga puso. At kaakibat nito, ang kanyang hiling sa atin, hindi lang para siya ay tanggapin, kundi higit sa lahat ipamuhay ang kanyang mga salita, gaya ng paggawa ng isang tuwid na daan sa desert. At ipamalita ito, gaya ng ginawa ni Propeta Isaias na nagsabing, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Magandang gabing muli at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako sa amin, kinikilala namin ang inyong pangako ng pagdatal, ng inyong pagdating, ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay, ministeryo, at maging sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pag-aalala namin sa kanyang pagdating, hindi lamang sa mundo, kung hindi sa aming mga buhay na ito. Sumilang siya maging sa aming mga puso sa araw ng aming kapanganakang muli. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa aming pagsasama-sama ngayong gabi sa online worship na ito. Nawa patuloy na madama namin, Panginoon, ang inyong pananahan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bigyan namin ng halaga ng panahon na pag-alabin pa ho namin, Panginoon, ang kaugnayan sa iyo. Sa panahon ng Kapaskuhan at mas sentro kami sa pag-alala na ikaw ay subilang para sa aming kaligtasan. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng iglesia, ng kapatiran, ng mga pamilyang nagsasama-sama sa panahon ng Kapaskuhan. At madama namin na sa kalagitnaan ng aming pagdiriwang, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng tunay na kahulugan at ng layuning mabuhay para sa iyo. Pakapuspusin po ninyo ang bawat isa sa amin. Sa aming pagdiriwang ay manatiling ikaw ang inaalaya namin ng papuri at pagsamba sa lahat ng panahon. Muli, Panginoon, salamat po at patuloy kayong dumarating sa amin sa pamagitan ng inyong salita at ng inyong spirito at maging sa pangako ng inyong muling pagdating, ng inyong pagbabalik. Ihanda po ninyo kaming mayroong kabanalan, may kalinisan, at mayroong katapatan sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Rejoice!